So marami na akong na-try na aftermarket at mabilis silang masira. So may gagamitin ako mga kaibigan na rectifier, full wave rectifier to mga kaibigan. Bali TTGR brand to. So ang gagawin lang natin, ipo-full wave natin siya. Dalawang rectifier yung gagamitin ko. So paano to ginagawa mga kaibigan? So manood na lang kayo sa vlog natin. Alright. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. Yo, what's up mga kaibigan? Mayroon tayo ditong Honda Supremo na overcharging. So kapag po sinabing overcharging, mahigit 12 volts po yung nilalabas ng rectifier ng motor, which is hindi po maganda. Maraming pyesa yung sisirain niya katulad nung CDI. Yan, nasunog po yung kanyang CDI at saka yung kanyang battery. Lolobo po yung battery nyo kapag overcharging po yung motor nyo. So tingnan po natin yung battery. Okay guys, ito yung nangyari sa kanyang battery. So mayroon siyang kaunting paglobo. Yan, gawa po ng overcharging. So mahigit na pong 12 volts yung output ng rectifier. So paano ko nasabing overcharging? So mayroon po tayong voltmeter. Try natin. So ayun mga kaibigan, kinabit ko na yung voltmeter. So ito yung reading niya. So try ko pa andarin yung motor. Tapos makikita natin kung ano yung reading niya. Yan, pinaandar na natin yung motor at ito yung reading niya. So umabot siya ng 16. Hindi pa ho naka-throttle yan. So kapag trinottle ko to, aabot pa to ng lalampas pa ng 20. So yan guys, overcharging siya talaga. So kaya yun, hindi ko na po pinaandar to. Bali hinatak ko na lang to, pinala ko dito sa bahay. So try natin ulit. Okay mga kaibigan, ito yung reading ng ating voltmeter. So kapag matagal yung ginamit na ganyan, maraming sisirain yan guys. Sisirain niya yung battery, yung CDI. So marami pang iba, yung flasher, yung ilaw, lahat sisirain yan. So ang kailangan natin mga kaibigan is palitan yung kanyang rectifier. Ang nangyari dito mga kaibigan, hindi ito maandar kanina. So tinoubleshoot ko, tapos napaandar ko na, napalitan ko na ng CDI. So ito yung nangyari sa kanyang CDI. Akala ko naman okay na siya. So nung ginamit ko, nabasted yung fuse. Tapos sinawakan ko yung fuse, umiinit. So yun nga, sira pala yung kanyang rectifier. So papalitan natin siya mga kaibigan ng rectifier, pero hindi po yung stock yung ilalagay natin. So wala po kasi tayong tiwala sa stock na rectifier nito, lalo na pag local. Yung aftermarket nilang sinasabi mga kaibigan. So marami na akong na-try na aftermarket at mabilis silang masira. So may gagamitin ako mga kaibigan na rectifier, full wave rectifier to mga kaibigan. Bali TTGR brand to. So ang gagawin lang natin, ipo-full wave natin siya. Dalawang rectifier yung gagamitin ko. So paano to ginagawa mga kaibigan? So manood na lang kayo sa vlog natin. Alright. Ganito gagawin natin guys, babalatan natin yung mga wire. So hindi na natin papakialaman yung socket nya, para pag gusto mo ibalik sa stock, mababalik mo lang. So babalatan natin yung mga wire. Then tatanggalan natin ng socket tong mga rectifier na to. Tapos yung wire lang, tapos tatap na lang natin. Okay. Okay mga kaibigan, ganito yung ginawa natin. Di ba pag Supremo ay floated na rin siya, pero 3-phase stator. 3-phase siya guys. Ibig sabihin pag 3-phase mga kaibigan, tatlo yung yellow. Ayan, tatlo. So kapag isang rectifier lang yung gagamitin natin, pwede naman. Kaso mahina yung output ng charging system, kaya ang ginawa natin, pinagsama natin yung dalawang rectifier. So ang gagawin nyo mga kaibigan, so dalawa yung rectifier, ayan,
May dalawang input yung rectifier, which is yung pink at saka yellow. Meron silang pink at saka yellow na tag-isa mga kaibigan. So ang ginawa natin, yung yellow nung isa, kinabit natin sa isang yellow ng 3-phase. Tapos yung yellow ng isang rectifier sa kapila, yun, nakakabit naman sa isang yellow. Tapos pinagsama natin yung dalawang pink. Yung dalawang pink na pinagsama natin, kinabit din natin sa isang yellow. So yun. Tapos pinagsama natin yung dalawang red saka dalawang green. So ang ginamit kasi nating rectifier mga kaibigan is 4+1. So may sarili itong ilaw. Yan, hindi na natin kinabit. So ganito na lang yung gagawin nyo guys. Yung yellow ng isang rectifier saka yung yellow ng isang rectifier, kabit nyo dun sa yellow din ng 3-phase stator. So may natitirang isang yellow. So pagsamahin nyo yung dalawang pink, then dun nyo ikabit sa isang yellow. Ayan, then nakakabit na yung mga yellow mga kaibigan, saka tapos yung pink. Pagsamahin nyo din yung red nung rectifier. So kabit nyo dun sa red. Then pagsamahin nyo din ulit yung green ng rectifier na dalawa, kabit nyo sa green. So wag nyo nang pansinin mga kaibigan tong red black wire, kasi sa ilaw yata to. Oo, ano niya to, yung sa ilaw. So ganun lang yung ginawa natin. Try natin mga kaibigan, tapos check natin yung output ng charging system, kung lalagpas pa siya ng 12 volts. So ganun lang yun yung ginawa natin mga kaibigan. Yun, gayahin nyo lang yung ginawa natin. Panoorin nyo lang yung video. So kakabit natin yung tangke, tapos check natin yung output ng charging system na ginawa natin. So ang healthy kasi na charging system mga kaibigan is umabot siya ng 14 to 15. Healthy pa yun mga kaibigan, kaya lang hindi dapat lalagpas na sa 15, kasi pag lumagpas sa 15 maninira na siya ng battery at saka ng mga CDI, ng mga placer, ganun. So yun, kakabit ko lang yung tangke guys. Ibabalot ko lang na mabuti ito, tapos kakabit natin yung tangke, then check natin yung output ng yun, yung rectifier na dalawa, pinagsama natin. Okay, ayun mga kaibigan, kakabit na natin. So dapat hindi lalagpas ng 15 volts. So kapag nag 14 siya or 15, ayos yun, goods na goods. Para magkaroon. So paandarin natin. Okay mga kaibigan, ito na ang output ng ating rectifier. Yan. Throttle natin. So mga kaibigan, hindi na siya lumalampas ng 14. Yan. Ganda nung kanyang charging system. Yan, 14 lang siya. Tapos bababa na agad pag binitawan mo yung throttle. Yan, nakailaw yan guys, yung kanyang headlight. Yan. Automatic nakailaw yung kanyang headlight. Pang sipinyo ka ako ng pa. Kaabot na ko sa loob. Ano naman oh. Ano kami sabunan?
Okay mga kaibigan, dito na nagtatapos yung ating video. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Sana mga kaibigan ay mag-subscribe na kayo, then hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin na pinag-upload. Alright, sharing is caring, eka nga.